Hi everyone! Welcome to the Empath Tarot. It's another love reading. Time na sa general, take what resonates lang po. Maybe some part of the reading makaresonate kayo, some part of it hindi. Tignan natin ngayon kung anong love connections, lessons in life, and guidance ang ating mababatid for this reading. Spirit, guys, send me messages. Anong love connections ito? Guidance, lessons, love life, love, all about love, relationship, connections. The World, King of Cups, Four of Swords, Devil, Ace of Pentacles, Five of Swords, Queen of Cups, Seven of Pentacles, Justice, Three of Swords. Okay, we have here Three of Cups and Hermit. Five of Swords, Three of Swords, Devil, toxic relationship. Maybe you have gone through a toxic relationship wherein the devil, yan, talagang nakatali kayo sa isang relasyon na punong-puno ng hinagpis, puro sakit ang iyong naranasan sa iyong person. Hindi lang to sakit sa damdamin, kundi mentally rin and physical. No, parang sobrang mapanakit ang person mo na kung saan durog na durog ang puso mo. Three of Swords. O kaya maaring dito gusto mo nang kumawala. Nagkaroon ng time, meron kang spiritual reflection, lumayo ka, inalisan mo yung taong yon. Kasi wala na eh, para emotionally, burned out ka na, physically, you are being abused, no? Kaya nagpakalayo-layo ka na, gusto mo ng tahimik, mapayapang buhay. Yung Hermit dito, maaring natago ka pa nga sa taong yun eh. So talagang hindi ka nagpakita sa kanya kahit hinahanap ka niya, di ba? Nagpakalayo-layo ka, nagkaroon ka ng spiritual reflections, ano ba nangyari sa buhay mo, bakit nangyari yun? Yung taong minahal mo, inabuso ka lang naman, naging hindi maganda ang inyong relasyon. So you find way how to reflect and to be alone sometime for quite some time sa buhay mo. At siguro inisip mo na lang, gagawa ka na lang iba't ibang mga paraan kung paano mamuhay nang wala yung taong yun at malayo sa taong yon. At maaari nga punta ka sa ibang bansa at dito mo nahanap yung kalayaan. At yung kalayaan na yon na kung saan masaya ka with your friends, doon mo nahanap yung mga tunay mong mga kaibigan. Doon nagkaroon ng new opportunity for you to grow, magkaroon ng isang magandang hanap buhay at opportunity to meet a loving, loyal, and this lasting relationship with this person. Siya yung taong lubos na mapagmahal, siya yung taong hindi ka sasaktan.
at mapapamahal ka ng husto sa taong ito. Kaya nga match ito, Queen and King of Cups. Kung ano ka sa sarili mo dahil lumayo ka sa isang toxic na relationship, ibig sabihin, mahal mo yung sarili mo at hindi mo na hinayaan panasaktan ka, abusuhin ka. Yung pagmamahal mo sa sarili mo na yon, nakahanap ka rin ng isang taong mapagmahal din sa kanyang sarili at yun yung naging match sa inyong dalawa. Ang maganda dito, this is a lasting, pangmatagalan at maaring panghabang buhay na relasyon na kung saan, yun na nga, ito kasi kanina, emotionally burnt out ka. But with this person, nakamtan mo yung hustisya. Ibig sabihin yan, justice na yan, nakamtan mo yung katarungan na kung saan talagang yun yung hinahangad mo. Katarungan sa hangad ng puso mo kasi mapagmahal ka eh. Bakit kailangan mapunta ka sa isang taong mapang-abuso, mapanakit? Kung ikaw sa sarili mo, napakabuti mo, wala kang ibang hinangad, kundi arugain at mahalin yung taong yun pero sinasaktan ka. Ngayon, it gives justice to find someone who is loving, to have a lasting relationship and your friends is happy para sa inyong dalawa. Kaya napakaganda rin na naging resulta ng paglayo mo dun sa taong yon, sa taong toxic na yon, to find yourself, being alone, to reflect spiritually. Ganun kapag when you connect to God through prayers at alam ni God ang hangad ng puso mo at alam ni God na mabuti kang tao, i-guide ka ng Holy Spirit na makalayo sa mga taong mapanakit. And for you, when you love yourself, you take care of yourself, God also allows a new person into your life who will love you for a long-lasting, deep, loving relationship. Okay, maniwala kayo that kapag nagdaan kayo sa isang failed relationship, it doesn't mean end of the world na sa inyo. It doesn't mean wala na mangyayari sa love life ninyo. It is just a lesson in your life to meet that kind of person. At kung marirealize mo yon at patuloy ka sa faith mo kay God, then maniwala ka, there is someone na talagang nakalaan para sa iyo. Sa iba na lubos na nasaktan sa kanilang mga nakaraang relasyon at ayaw nang umibig muli, when you are not ready, hindi pa yan darating. But when you are ready to forgive, to open your heart to more blessings into your life, blessings of love, then it will come to you. There's always a perfect or divine timing. Criticizing one another will only lead to further unhappiness. Love and accept each other as you are, and your relationship will magically transform. Ito yung payo para sa iba, no? Yung para palaging nakikriticize sa isa't isa. Ang importante, when you love and accept each other, hindi lang kayo, pati yung partner ninyo sa inyo, your relationship will magically transform into a very, magically na nga. Ibig sabihin yan talagang mag-bloom ng husto ang inyong relationship. It will nourish, it will flourish. It is safe for you to love. Open your heart to give and receive the highest energy of all. So it is safe for you to love again. When you open your heart to receiving and giving love with the right person. Okay, so yun lang po. Maraming salamat po for watching. Please don't forget to like, share, comment, subscribe, follow me on Facebook and TikTok. Have a good day po and God bless.